Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, Motus pa rin tayo sa ngayon. May mga naipon lang na mga battles na gusto kong panoorin at the same time ma-review. So yun. Pero konti na lang naman to. Yung ibang mga battles sa Motus hindi pa uploaded eh. Yung mga gusto ko. Pero yung iba naman, I think na-review ko na siya. So ito yung mga naiwan lang. So ayun. Grim versus Choi Fox. Para sa akin ano to, magandang match up kasi kung napapanood nyo sila sa mga previous nilang mga battles, alam nyo yung status ng dalawang to. Si Choi Fox unang-una nakabattle na sa flip top netong Right of Way. And si Choi Fox, siya yung champ ng pinasastig unang bara na pinapalabas dito sa Motus. Iba yung iba yung pinasastig unang bara na basta yung isa, marami kasi dito marami kasing pinasastig unang bara. Basta yung tournament dito sa Motus. So, alam ko si Choi Fox yung nag-champion doon. Tinalo niya si Good Kid, tama ba? O, tinalo niya si Good Kid. Si Grim naman, kung nakasubaybay kayo kay Grim, si Grim, meron siyang dalawang titulo. And, yun yung BRC. Sa pagkakalam ko, yung BRC is Bataan Rap Conquer. 'Di ba? Tapos yung Bara-Bara. Bara-Bara ba yun? Basta yung suot ni Grim na cap. Yun. So, yun yung pangalawang titulo niya. So, at some point, champ versus champ yung labanan na to. 'Di ba? So, para sa akin isang magandang match-up kaya inuna ko siyang panoorin bukod sa mga ibang battles na nakita ko. Okay, hindi na ako magbibigay ng insights dito sa match-up na to kasi alam ko naman kung gaano sila ka dedikado sa sulat nila, sa laro nila. Kaya tignan natin kung sino yung mas epektibo dito. Gabanggaan ng dalawang kampiyon to, guys. So, yun. Game. Let's go! Game. Yo! Game! Yo! Balita ko sa battle rap, gutom na gutom ka raw. Kaya naghanda ako ng maigi kahit nakakasira ng body clock. Papakita ko sa iyo kung paano mangyurak manggago ng grabe cap. Kasi gutom ka lang sa battle rap. Ako uhaw sa pangarap parang kabataan ni Manny Pac. Gusto nyo ako makita kung gaano katarantado? Sige, itong gutom may bibigyan ko pa ng body shot, duduwal. Kung batang umiyak daw sa langit lupa, hay, di pinagbigyan ng kabila. Ganto talaga yung tipo ng rapper na magaling magreklamo pero di marunong mahiya. Yung talent mo, di pa yan para doon. Pero ngayong nakalaban mo yung walang pakialam sa iyakin, nananapok ng mata direkta, puta, kahit pa namamaga. Hindi man ito yung tournament na inaasam mo, pero dito ka tatabunan ng lupa para nasa langit ka na mamaya. Mararamdaman mong iba kalidad ng sulat ko ngayong nakaharap mo na ako ng mukha sa mukha. Nakatutok na yung shotgun at kapag sinabi kong chuchupa ka, chupa! Di ka makakapalag. Di na rin to uubra, halatado nilang ikay sablay kung makikipagpataasan lang ng ihito. Kapag nasa bunganga mo na yung burat ko, dun mo malalaman na yung dedikasyon mo sa battle rap ay kapantay lang pala ng titi ko. Tignan nyo yung muka. Pulado na, tangina, kitang-kitang urat na ang tanga. Anong pakiramdam na yung dedikasyon mo sa battle rap, tol? Burat ko lang pala.
King inaawit yon. Dapat yung aso ko na lang nilabanan mo. Sigurado ako sa laban nyo, walang magbibigay ng awa. Pukpukan kayo nun kasi nga yung dedikasyon mo sa battle rap, kamatch lang ng aking alaga. Uy, bars. Kampante na siya, akala niya wala ng punchline. Mali ka doon, hindi ako tirang bahala. Kung sa bagay, mas aalog pa nga ng kampanting nag-aakalang wala ng suntok na tatama. Anong akala mo? Gagayahin ko yung mga nakalaban mo na di ka kaya tapatan. Fuck you! Napulsuhan ko na yung laro, sureball ako kahit walang crosser. Stamina ko matibay pa sa makina ng owner. Sa kaliwa, sa kanan, ayun, nakalusot na tong scorer. Panahon na raw ng AI, kaya lumitaw na yung crossover. AI crossover. Mapabasketball o rap tarantado ako'y dope din. Hinihedla ko yung ring habang sinasapak yung boardman. Ulit. Over. Lusay pa sa makina ng owner. Sa kaliwa kahit walang crosser. Stamina ko matibay pa sa makina ng owner. Sa kaliwa, sa kanan, ayun, nakalusot na tong scorer. Panahon na raw ng AI, kaya lumitaw na yung crossover. Mapabasketball o rap tarantado ako'y dope din. Hinihedla ko yung ring habang sinasapak yung boardman. O kahit magyabangan tayo ng truck, magugulat ka na lang, tila binulit pas ng molten. Mga truck ko na stock dun sa studio, manliliit ka. Parang nagmotor ka sa road 10. At alam nyo ba kung What's gaano road takot 10? tong bobo? Biruin nyo nilabanan si Marmol Promo. Tangina, inilagan mo pa yon. Panay ka lang hangin, gago sa akin, di yan pwede, sir. Champion ka sa iba't ibang liga, tapos natakot ka sa nagsasalitang teddy bear. May palinya-linya ka pa na ikaw yung Rizal na nasa piso. Tarantado ang waktol, wag ka rito magmaktol. Sige, ikaw yung Rizal na nasa piso na pinapakaran ni Sinay-Sinyo dahil binato ka sa marmol. Hindi mo ako madadaan sa mga papuring pauto mo, durog sa akin yung bungo mo. Masipag ka mag-rap, oo, aminado ako sa ludo, kasi nga binata ka. O alam mo na yung aking pinupunto, samantalang ako pamilyado, may trabaho, naaray pa ako sa krudo. Pero hindi yung dahilan para hindi ko angatan, nilalaman ng iyong ulo, mali ka ng binubunggu mo. Partida na yung pagbabanat ko ng buto para makasabay ka hanggang dulo. Hindi ako titigil hanggat hindi ka nanlalambot sa pakulukoy, damo. Wala akong pakialam kahit maging Galing malikain Choy ka sa Pax dito. letra. Basta ang alam ko lang, hindi ka napapantay kapag tunay na buhay na ang sinaling ko sa pyesa. Pareho lang tayong gutom sa ganto. Dumadayo lumalaban kahit di na pumipera. Pero tandaan nyo, malayo agwat ng buwan-buwan lang bumabattle sa araw-araw gumigera. Galing! Tong inang Choy Pax to. Galing ni Choy Pax, pucha. Whew. Galing, tang ina. Hatiin natin sa dalawa yung pag-breakdown natin dito. Yung first half ni Choy Pax, medyo, to be honest, medyo natagalan ako sa mga suntok. Kasi naka 4 bar set siya. And sa tingin ko, yung mga ginamit or mga nagamit niyang mga linya doon, mga angulo, para kay Grim, hindi ganun ka-epektibo. Kaya sabi ko, medyo slow start si Choy Pax dito. Hindi ganun ka-epektibo yung mga naisip niyang angulo for Grim. So, sabi ko, kung magtutuloy-tuloy yung ganitong performance or ganitong way of writtens ni Choy Pax, baka mabilis maunahan to ni Grim. Pero, yun, yung first half, hindi ganun ka, para sa akin, hindi ganun ka-epektibo yun. Kumbaga, slow facing eh. Slow facing, okay naman, malinis naman yung performance, malinaw naman yung pagkaka-deliver, 'di ba? Malinaw, malinis. Pero hindi nagiging ganun ka bigat yung mga punto eh. So medyo sabi ko flat. Pero pagdating ng second half, actually to be specific, nung inispit ni Choy Pax yung kaliwa sa kanan sa kaliwa, yung AI crossover, doon na nagkaroon ng pitik eh. Sabi, uy, tangina, maganda yun ah. Bilang panimulang pag-angat ng momentum. Tapos ayun, nagtuloy-tuloy na yun. 'Di ba? Maganda rin naman yung ginamit na reference ni Choy Pax about dun sa langit lupa, umiiyak, hindi napili. Maganda naman yun, pero hindi ko siya masyado na iniskuran kasi marami na akong nababasa sa Facebook about
kay Grim nga daw na siya nga dapat doon sa langit lupa. So hindi na siya ganun ka bago sa akin. Tapos sa laban nila ni Nicolas sa sa langit lupa, 'di ba? May ganung angulo din na dapat kay Grim, yung laban ni Nicolas kay yung na-review ko rin na battle tournament din nata yun. Basta sa saan ba yun? Kalimutan ko na kung saan. Basta tournament din yun. Natakil din yun yung slot ni Nicolas na dapat kay Grim. So yun. Yung skema ni Choi Fox about dun sa alaga, Borat, dedikasyon. Yun, medyo natagalan ako doon. Kasi ilang linya yon na puro doon lang umikot. So sabi ko, feeling ko mabagal talaga yung facing. Pero yung second half doon na nagkaroon ng tuloy-tuloy na pag-angat ng momentum. Kaya sabi ko, maganda yon. Tapos yung punto niya about dun sa kumbaga kung paano niya i-deliver yung mga lines na yon, saktong-sakto kung paano niya pinupunto. Ganda nung performance, ganda nung delivery ni Choi Fox dito. Okay? So, ayun, yung tinakil lang niya dito na mensahe, yung tinakil niya dito na punto, sobrang nag-match, sobrang nag-click lang, especially sa second half ni Choi Fox. 'Di ba? So, ayun. May mga jokes, may mga punto, bars, yun yung nakapaloob sa unang round ni Choi. Okay? So, Grim. Tignan natin kung ano yung ibabawi ni Grim. Game. Binato daw sa akin si Marmol ni Sinyo. Yan ang sinasabi niya dito. Epektibo yan sa live, pero kapag napanood nila yung bara-bara, tangina mo kasi, nawala tuloy. Panoorin nyo yung, battle sa bara-bara. Hindi ako yun, tangina mo. Naka-upload pa lang kanina eh. Tangina na ito. Game. Kampiyon to sa tournament ng Mighty. Ayun, yun Kaya pala. may respetong natamo. Yun yung yun pala yung tinutukoy ko na championship si Choi Fox dun sa, yun, pinasastig na Mighty. Yun pala yun. Tangina na ito. Game. Kampiyon to sa tournament ng Mighty. Kaya may respetong natamo. Tas ang kwento pang impyerno daw ang berso na kanilang nasalo, pwes si Bain mo ko sa mga boblocks na nakapalitan mo ng suntok dahil iba ang kalidad ng aking kamao. At kahit na undercard lang to Choi Fox, di ka tatagos sa akin kundi pang final siyang piyesang dala mo. Sapagkat malayo pagitan natin, boy, di ka didikit tropa. Lalo na kung sina Kenji at Makoy lang ang tinalo mo para makuha ang corona. Kahit sino naman siguro magkakampiyon kung yung mga nasa bracket mo kulang-kulang sa kromosoma. Bukod pa doon, may rules pa tournament nila. Bawal ang tungkol sa politiko, gobyerno, religion, maski nga ang damayan. Tangina naman, tournament nyo pala yung tinutukoy ni J-Clown na suntukan tapos walang tamaan. Bawal damayan ang puta. Yan ay walang intensity. Kaya pala nung nireview kita, akala ko mga pulu battles nung 2023. Nagbabalik sa motos si kamatayan. Ngunit hindi karet, kundi gun bar sa magpapasabog ng dugo dyan sa bungo mo. Kasi kung nakatutok ka sa rules, ngayon itong panuto ko naman ang nakasentro sa iyong ulo. Ganda nung laro niya dun. Ngunit hindi karet, kundi gun bar sa magpapasabog ng dugo dyan sa bungo mo. Kasi kung nakatutok ka sa rules, ngayon itong panuto ko naman ang nakasentro sa iyong ulo. Choi Fox, malinaw na Ganda siguro na hindi pwedeng ikumpara ang mga titulo nating hawak kasi magkaiba tayo ng landas na tinatahak. Magkaiba ng naging run, magkaiba ng mga MCing winawasak. Makinig ka o isupot dahil sa ganitong angulo ka mababasag. Kapag nagpalit tayo ng sapatos na suot, malamang hindi ka na makalakad. Paano mahusay lang yan sa panghahamak? Kesyo pito-pito si Kenji, Mongoloid si Makoy, bulol si Grey Matter, kanyang pinangalandakan. Akala mo talaga yun ay matindi na kapintasan. Kesa naman sa'yo, mukha kang Bisayang bading na bingot. Triple ang kapansanan. Lagi pang palalait sa'yo.
Lagi pang palalait sa itsura, laman ng kanyang atake, kaya humihina na feeling this. Magpakita ka naman pare ng humihiwang gigil please. Kasi kung sa palabas na anyo ka lang nakabase, ako sumisira ng inner peace. Ako ang iyong magiging bitter dreams. Dahil dyan sa estilo mo, ang balak ko tapatan ng samurai. At kung ang plano mo, ipaya lang ako sa aking physical appearance, ako naman balatan ka ng buhay. Hindi itong makakasabay. Sa aking pasabog ihilata. Para sa kaalaman yung lahat, siya po ang kauna-unahang Tagalog na gusto maging Bisaya. Paano siya daw ang terdi ng Luzon? Ang pinagkaiba lang, hindi daw lubog ang pisngi niya. Dahilan kung bakit ko nasita. Tanga pag inabot ka nito, di lang lulubog pisngi mo. Tatagos pa sa kabila. Ano na terdi ng Luzon? Kabado ka na ba kaya napapakapaka? Di pa ako bumubunot pero napapangangana. Aba talagang malala ka, yan ay mapapasamasa. Dala-dala akong kargada. Kung sa bagay, terdi ka nga pala ng Luzon, kaya sanay ka ng may daga na kasama. At wala Okay. ako sa langit lupa, totoo Terdi ng Luzon, daga na kasama, tipsy D yun. ng Luzon, kaya sanay ka ng may Yung double D na 2x2, 'di ba? Yun. yan ay mapapasamasa, dala-dala akong Yeah. kargada. Kung sa bagay, terdi ka nga pala ng Luzon, kaya sanay ka ng may daga na kasama. At wala ako sa langit lupa, totoo. Bagamat apoy ko'y pang impyerno. At ang pagdaan sa tamang proseso ang siyang nagpapaganda ng kwento. Okay. Putang ina, nandun yung rebat. Ano yun? Pre-med yun, hindi yun freestyle. Kumbaga, na-predict na ni Grim na, tayo na for sure, ano to, may langit lupa reference. Or langit lupa angulo to sa akin. So, ginawa ni... Ganda yun, dun niya nilagay sa dulo. Hindi niya nirebat. Hindi niya nirebat sa una. Nilagay niya sa dulo as panapos. Gandang ano yun, gandang atake nun. Kumbaga ano yun, choice yun. Na kung sakaling may ganong angulo si Choi Fak sa akin, ito yung ender ko. Pero kung wala, ito naman yung ender ko. So feeling ko ganon niya sinulat. Sa tingin ko lang kasi ang ganda ng pagkakalatag eh, 'di ba? Saktong-sakto. Sa tingin nyo ba i-spit yun ni Grim kung hindi sinabi ni Choi Fox yung about sa langit lupa? Hindi eh. 'Di ba? Iba yung ender niya kung hindi ganun yung ano. Kumbaga yung ender na yon, yung wala ako sa langit lupa. Yung sa proseso, pagdaan sa tamang proseso nagpapaganda sa kwento. Kumbaga, pwede niyang ilagay yon sa ender ng kahit anong round niya. Kung saan itatackle ni Choi Fox yung angulo na yon. Parang ganun. 'Di ba? So, ayun. Shoutout kay Grim. Still yung gigil niya ilang championship na ba si Grim? Twice. I think twice. Umahabol siya kay kay Casper. Si Casper I think 4 eh. 'Di ba? Scene Zone, Bar sa Kalye, Kumpadre, Ekisan. So 4. Tapos si Grim may 2. 'Di ba? So habulan sila. Anyway, round 1, tangina magkaiba ng magkaiba ng way kung paano sila umiscore. 'Di ba? Magkaiba ng way kung paano sila umiscore. Si Choi Fox, andun yung slow start sa umpisa. Redundant ang puta. Slow start, pero kung paano niya hinabol yon sa second half, naging sobrang effective, naging sobrang linis, naging sobrang ganda ng pagkakagawa, 'di ba? Tapos yung mga punchline sobrang nagko-complement lang sa delivery niya. Hindi siya nag-exceed sa delivery, hindi siya lumulubog sa basta lang siya. Kung paano niya inispit, ganun lang, umaangat lang ng konti. So nagko-complement eh. Si Grim naman, to be honest, meron lang akong 2 nagustuhan na linya kay Grim sa round 1. So yun yung panuto. Itong panuto ko. Yan yung laro niya doon. Tain ang ganda nun, ang linis nun. Tapos yun yung pinaka-iniskuran ko. Para sa akin, yun yung pinakamabigat na laro niya sa round 1. Pangalawa, yung about do sa may sapatos, kung ikaw yung magsuot ng sapatos kung baka di ka na makalakad, iniskuran ko yun ng kalahati lang. Kasi marami nang gumamit ng ganung laro eh. 'Di ba? Na
about dun sa, kumbaga yung comparison, 'di ba? Yung about dun nga sa sapatos na kung suot mo 'tong sapatos ko baka di ka naman, yung mga ganon. May mga ganong schema. So, inskuran ko pa rin pero siguro hindi siya fully like yung panuto. Ganda nun eh. So, ayun, magkaiba ng way kung paano umiscore. Pero I think yung round 1, bibigay ko ng konti kay Choi Fox. Kasi feeling ko mas naging consistent yung punchlines, yung construction ng punchlines. Feeling ko mas naging consistent yon. Kasi, kumbaga yung first half, naging paghahanda niya para sa second half, eto na, dikit na yung punchlines. Ganon. Si Grim, andun yung aggression, andun pa rin naman, walang nagbago doon, pero I think yung punchlines doon nagkaroon ng konting butas kasi kung paramihan ng punchlines, sa tingin ko mas marami yung punchlines ni Choi Fox. Maganda yung ender ni Grim. Maganda yung laro niya doon sa panuto. Yung sa may sapatos, okay din. 'Di ba? Nag-flow siya ng konti pero I think hindi pa enough 'yun para makuha niya yung unang ikot. Kaya yung round 1 bibigay ko kay Choi Fox. Okay? So round 1 Choi Fox ako dito. Round 2. Hayaan nyo na, mahina eh. Game. Dito tayo maglilibat, mahina eh. Yo! Alam nyo ba na ang pangalan niya RJ? Yeah. At ang pangalan ko nagsisimula din sa letter R. Ngunit mas tunog patay gutom yung akin. Di ko na lang babanggitin kasi baka mawili yan. Yung spelling ng kanyang RJ tunog bading. Parang estudyanteng lalaking nagdadala ng minipan. Kahit RJ mo may isip, maingay man yan o tahimik, ay mala bukong kabiliban. Ako yung R ko kaya PG dahil lumabas mula sa minivan. Kablaw! RPG minivan. Okay. RPG minivan. Okay. So, gets ko yun. Sa mga nakagets doon, yun yung sa balita. Diba? Alam ko na balita yun eh. Yung in RPG yung sasakyan. Diba? So, yun. Di ko masyadong alam yung buong detalye nung scene na yun, pero alam ko yun. Man yan o tahimik ay mala bukong kabiliban. Ako yung R ko kaya PG dahil lumabas mula sa minivan. Kablaw! Ganyan ang linya, intro pa lang maduguna, parang politika sa Maguindanao tuhoy. Pupunta ako sa bahay nyo, raratrating ko mga kamag-anak mo, bangkay ay rekta kumunoy. Tanging matitira ikaw. Tapos papagawa ko pa kung ano yung angle ni Buloy. Galawang pang Maguindanao. Kaya na masakir tuloy. Hindi pa tatalab sa akin yung mga banat mo. Oo, totoo, magpuyat kapag gago. Kung ang tawag nila sa agresibong kalbo, madiin, tawag ko diyang burat na pulado. O, burat na naman, baka sabihin mo, bastos, walang husay. Ikaw nga, tinutsupa ka ni Sir Deo at ikaw pa mismo nagpatunay. Nagribat siya kay 7K ng ganito. Puro bataan angle. Tangina, kadiri to. Tinutsupa daw ako ni Sir Deo. Anong pakialam mo sa titi ko? Wow! Hindi nahiya, utang ina, inamin pa sa maraming crowd. Kaya pala champion ka sa liga nilang underground kasi kinakain ka niya ng underground. Kinakain ka niya ng underground. Kakaiba tong batang to para maging champion, si Deo nilapitang paraan. M-Site, pwede mo na tong ilaban kay Katana, malamang tinuruan na to ni Deo kung paano makipag-ispadahan. Siya nga pala si Grim. Kahit sino itapat, kinakain lahat. Mabait alamat yung tattoo sa balat. Oy, hindi siya mahangin. Nagpapakain lang ng burat sa tanghalin tapat. Kadiri ka. Feel na feel mo pang ikaw si kamatayan? Grim Reaper? Sundo? Ulul, nagpapakain ka ng penis. Enjoy. Masyado ka maere. Piling Jamorant. Porket yosi niya, Memphis. Huwag mo kaya bangan bilang sundo, baka banggain kita ng 4 wheels. Ako talaga yung tunay na sundo dito dahil marami na ako na i-service. Ito sundo pero commute. Tanginang mo. Tangina, baduy nun tol. Ang pangit ng ginagawa mong trip. Isipin nyo, sinundo na kayo ni kamatayan tapos sasakay pa kayo ng jeep. Tangina, kaluluwa ka na lang, kailangan pa ng barya. Gago. Pero naalala nyo ba, sinabi niya na dapat daw yung oportunidad na nakinaitan siya nakikinabang.
Hoy kalbo, panis ka lang. Putang ina mo, dapat sa'yo minumura. Dinadaan mo lang sa daldal, parang babaeng puta. Sinita yung tanim ng iba, aba, ang galing ni kuya. Palibasa, hindi pa namumulaklak mga tanim mo, kaya gusto mong makakuha sa punong hindi ka nagpabunga. Sayang tattoo mo kung inggitero ka di puta. Pinagmamalaki pa mga pinagdaanan niya sa rap battle, payo ko sa'yo magtinuka. O kaya huminto na. Tandaan mo, pangit gawing sandata ang proseso kapag di mo pa hawak ang resulta. Kaya-kaya Putang kitang ina. tunawin kahit maging bato ka patitigan ni Medusa. Grabe. Lunukin ng buo, pati yung dugo, iinumin ng mabigo ka. Sinabi ko na kaninang pareho tayong gutom sa ganto, pero hindi ko sinabing magkasintibay tayo ng bituka. Tang ina. Ang lakas. Gagon Choi Pax to. Ang lakas gago. Sabi ni Grim kanina, 'di ba? Underground to, pero kung hindi pang finals yung dala mo, 'di ba? May ganong linya si Grim, pero puta. Pang finals to. Oh, ina ni Choi Pax sa limaw. Ang lakas tol. Real shit, no? Solid. Kung paano niya hinalo yung seryoso, yung bars na seryoso, tapos mga reference, tapos biglang nasa gitna yung mga patawa. Ang ganda ng ganda ng pagka-construct niya ng round 2 at kung paano niya nilagay itong mga linya na to, mga jokes na to sa gitna. Tapos mag-e-end sa hindi comedy. 'Di ba? Wala nandun na eh. Nasa momentum na eh. Ang galing ni Choi Fox ngayon. At na-appreciate ko si Choi Fox ngayon. Solid siya. So, di ko alam kung uploaded na yung battle niya sa Right of Way. Abangan natin 'yon. Yun lang, sa tingin ko better pa nga to sa round 1 niya. Mas effective, mas tumatama, mas maraming punchlines na comedy yung sa comedy naglaland. Solid tol. Feeling ko mahirapan si Grim dito tol, pero tignan natin, respeto kay Grim. Ang lakas gago. Tangina, commute do ako. Yun ay di, boss. Mamaya, sasagasaan ka ng daladalaan naming bios. Check mo sa labas yun yung kulay blue doon. Mas gago. Binadibag to ni Righteous One sa laglagan. Kaya sinalubong ng tukso, parang pinadurog yan, Diyos ko. Ironic lang na ikaw pa mismo pinagulong ng lumpo. Seryoso? Nasweep ka kay Righteous One? Tas akala mo kung sino nasa battle? Paalala ko lang, brother, bago ka magpaka-master, ikaw din ang kauna-una ang MC natalo sa Seahorse na rapper. Tangina, pinagapang ka lang ng pilay eh, no? Paano mga linyahan mo pang kinder pa? Bukod sa mga corny mong jokes, madalas panay filler ka. Kung nagkataon lang na kami nagkatapat, baka pagtapos ko siyang i-bodybag, ipalo ko pa sa kanya yung wheelchair niya. Tapos ikaw wala man lang nagawa. Kung sa bagay, ultimo nga si G-Wise, di niya nagawang gulangan. Laglag sa elims ng sulong kasi yung rounds niya nabutasan. Kaya sa akin malabo tong makaisa, ako'y di niya mauunahan. Kung di nga umubra diskarte mo sa wais, so paano mo ko mauutakan? Choi Fox, magkaiba tayo ng hulmahan at mga pinapakawalang bala. Kaya huwag ka na mamagasa, magkatsansa ka pa at makachamba dahil wala kang haymaker. Tsaka matitinding bara, meaning kaya mo lang mag-battle rap, pero sa battle rap, di mo ko kaya. Kasi isa kang mahinang nilalang pagdating sa banatan. Sa totoo lang, mas magaling pa yatang pumunta sa'yo si Badang. Tangina, isipin mo na lang, mag-iisang dekada ka na sa battle rap pero wala ka pa rin tumatak na lirisismo. Walang bumakat sa mga dismo. Dito magmumuka ka lang bagito. Binulbol ka na't lahat, wala ka pa rin napapaangat na balahibo. Sa lagay niyang yan, nalakas pa ng loob niya magpalakad kay side sa flip top. Para palang tanga to. Gusto mo agad makapasok, tas ganyan lang mga baon na dala mo. Tanga, dumaan ka muna sa proseso, huwag kang magpapasalo. Kung iniintay mong ilalakad ka ni Sight, mamumuti na mata mo. Dahil hindi yung darating. Sight, Wala mata. nang mahabang pasakalye. Yung flip top dreams mo, parang nag-2 for 2 si Shernan at si M-Sight. Kailanman, di na mangyayari. Ito, rekta na atake. Bakit ba nung battle nyo ni Jesu pareho kayo nakasalamin? Ano kayo mga bulag? Ang mga buwisit na to? Nakakagigil na ko. Dapat sinama nyo na rin si Parin ng bargain, tas nag-3-way battle kayo. Gabing-gabi mga Gago. nakasalamin ng putang ina. Itong mga ugok, lumalala na ata. Sorry. Yan naman si Vicente. Itong mga ugok, lumalala na ata. Yung battle nyo, parang mga ugok, lumalala.
Sabi na nga ba eh. Kayo nakasalamin. Ito rekta na atake. Bakit ba nung battle nyo ni Jesu pareho kayo nakasalamin? Ano kayo mga bulag? Tang mga buwisit na to, nakakagigil na ko. Dapat sinama nyo na rin si Parin ng bargain, tas nag 3-way battle kayo. Gabing-gabi mga nakasalamin ng putang ina. Itong mga ugok lumalala na ata. Sorry. Yung ligaw na bala kay Vicente Lumalala ah. na ata. Yung battle nyo parang suntukan ng mga bulag kasi walang suntok na tumatama. Tangay na hindi ka na nahasa, kampiyon ka pa naman ng Cavite Choi Fox, pero nanatiling pambata yung laro mo parang Roblox, patunay na wala kang future dito. Nagsasayang ka lang ng oras at re-respetuhin ko lang tong kampiyon ng Cavite kung pangalan niya ay Thomas. Okay, so yun, sabi sa inyo, baka mahirapan si Grim ma-overpower yung round 2 ni Choi eh. Sa round 1, di ako nakapag-score, no? Sa round 1, bigyan ko ng 9-8 na score in favor of Choi Fox. Ngayon, medyo malayo. Bigyan ko ng 10-8 in favor of Choi Fox. So, first 2 rounds, ibibigay ko kay Choi Fox. Sa round 1, masasabi kong dikit pa yon. Siguro sa elements, nagkatalo lang sa elements eh. Feeling ko, mas maraming naipatamang mga elements si Choi compare kay Grim. Tapos medyo narinig ko pa yung isang bara niya doon na nagustuhan ko, kaya iniskuran ko pa rin naman, pero hindi na ganoon ka buo, 'di ba? Nabanggit ko na kanina. Sa round 2, magkaiba na naging atake, magkaiba na naging approach, and sa tingin ko mas naging lamang si Choi Fox kasi yung sabi ko nga sa inyo, yung kung paano niya kinonstruct yung yung round na yon. Nag-technical siya dito, sa gitna comedy, tapos nag-technical ulit. 'Di ba? Yung pagkuha niya ng momentum is nasa gitna. Kaya last 4 lines niya as ender, andun pa rin yung yung impact na ang ganda nung round, ang ganda nung gitna ng round 2 ni Choi. Para mga ganun, may mga komento pa rin ganun. Si Grim, nag-focus si Grim sa technical eh. Which is sobrang, para sa akin sobrang sobrang risk nun kasi ito yung naging kabanggaan niya eh. Na momentum killer eh. I mean, momentum getter eh. Yung comedy. So ang kailangan ni Grim maging momentum killer, which is hindi niya nadala or hindi niya nagawa sa technicals niya kasi feeling ko hindi ganoon kabibigat yung technicals niya. Siguro possible maging momentum killer si Grim doon kung mabigat yung mga technicals niya na masasabi natin na na overcome or na overpower niya yung round 2 ni Choi. Pero sa tingin ko yung round 2 ni Grim same dun sa round 1 na pinakita niya. So ayun, first 2 rounds bibigay ko kay Choi. So 9-8 sa round 1 and 10-8 sa round 2. That's 19-16, up by 3 points. First 2 rounds Choi, may isa pang round. Round 3, pahinga natin. Choi. Tangina, ilalakad daw ako ni M-Site. Nakakotse rin yun eh. Pero yung mga banat mo, pare, para ka nang lalata. Niyabang mo pa yung bios mo, puking ina, banggahin ko ng Honda Click yan mamaya. Banggaan. Game! Malapit na raw siya makapag 1 minutes. Pero kung ako tatanungin, para sa akin, di rin. Oo, hindi masamang to pa rin ang panaginip mo sa gabi sa oras ng iyong gising. Umaga kang umaasa na si Alaric siya'y silipin. Pero malas mo, di kita pa aabutin ng alas 12 ng tanghali. Patay ka na bago dumating yung PM. Di ka makakalusot, ugok, hindi ka naman din deadly. Mga suntok mong pinapalitaw, malambot pa sa cotton candy. Manood ka na lang sa Gedly, mag-TikTok o mag-selfie. Pilipinas to, mag-FB ka na rin para alameng di lahat ng gutom sa ngayon nakakapag-FT. Tagilid ka makapasok dahil tai-tai mga likha mo na parang si Erap. Hinahanap dun skill, hindi yung puro 4 bars ebak. Pero sige, sabihin na natin makapasok ka ng flip top. Pero tangina sana ako rin gago.
Tapos tayo ulit pagtapatin para doon kita lalaspagin lalo, tarantado. Kahit sa underground lang di tayo pantay. Alam kong mas matalim pa ako. Oo, malayo agwat natin pagdating sa underground. Bugoy na kuy-kuy kay El Chapo. Dati kang si Grimlock, ngayon si Grim na lang. Nagpiling malupit, palit pangalan tong lintik. Ako di nagpapalit, walang pake kung pang incheck. 7 taon ko tong dalayan ng patunay na bitbit. Di kailangan magpalit pangalan ang taong mahusay magligpit. Ano naman? Kung tinanggal mo yung lock, bakit? Tingin mo ba doon ka mas gagana, bro? Gago, tinanggal mo lang yung lock mo sa pangalan dahil di ka na pinagbabawalan, lumabas ng mama mo. Tamo, pinalabas na, nagpatato na. Ang ina, batang village ah. Angas, bro. Nung nagkaroon ng kalayaan to, pinili maging tarantado. Naging mapusok ka na masyado. Kaya kada uuwi yung salita na mahapde, binabato dyan sa mukha mo. Imbis na mag-isip ay naging makulit pa nga to. Sakit sa ulo, laging trato. Nagtanggal ka nga ng lock mo sa pangalan, puta utak mo naman, pinanatili mong sarado. Ano, alam kong parte ka ng lahat ng liga. At lahat ng binatilan mo, bukang bibig mo, may karet ka, giit. Mo yan palagi, kada laban, hahaluan pa niya ng wordplay niyang pilit. Ako dala ko shotgun kanina pa. Kalat yung bala pagputok sa pulbalat na papikit. Gagana lang iyong karet kapag malapit yung target. Kaso ngayon sa ating battle ay di ka makakadikit. Kapag sinabing rap battle, ako mag-rap talaga ng walang halo. Kung ikaw ay sa laro, langon-lango ako palumpalo na tila ba hinete ng kabayo. Congrats na agad ng sagad. Malinaw na yung karir mo pare, di na yan malabo. Aantayin mo na lang dumapo. Kamauko sa yung muka nang makarating ka ng malayo. Ay, okay. Tuloy tayo. May ako na sabihin. Game. Shit. March 28 pa dapat tong laban. Kaso pinadjust mo kay M-Site dahil yung sulat mo kulang, di ba? Pero sabi ko, okay lang, kahit yung ganong bagay, aking kinukundi na. Tas ngayon nakala mo kung sino nang matapang? Kung mangupal, di ba? Ang hilig pa magpa-adjust, umatras naman ang bayag nitong putang ina o isa kang malaking duwag. Ika'y malinang na piling kalaro dahil sa sining tulango, samantalang ikaw nakakadiri ka bano. Ako ang magsisilbing labaha sa tulad mong malaking supot na parang titi ng kano. Di ka magiting oy palo, lalo na kung mabilis kang tumupi. Kabaligtaran ng palabas mo tila sinilang na suwi. Kinakagat ang oportunidad na may paninindigan na bungi. Kalugar mo pa naman mismo ang nagsabi na dapat siyang igo mo tuli. O kalugaras niya sa mot. Kaya nga laging pinagyayabang ang Dasmariñas Kadabara. Kanyang pinagmulan ang ginagawang panangganya. Ngunit wala namang sapak na mailatag yan sa masa. Kailangan pang in-flip para lang magkasuntok tong tagadas mo. Samantalang sa akin, effortless na kung pa-punchline. Mananawa ka sa aking kamao. Sobrang bilis pa dumapo ng suntok, parang pag ginugulpi mo asawa mo. Pagkatapos pinagsisigawan pa na adik daw si Cass, kanyang kaibigang kadikit. Sinalang-alang ang kanilang samahan para matawag na legit na sasabihin mo sa amin laman ka ng kalsada. Di ka ba nag-iisip? Tangaan number 1 rule sa streets, dapat hindi ka snitch. Pero unawa naman kita kahit yung galawan mo pang Wex, Brad. Ang sa akin lang, di mo na dapat dinaan sa battle kung tunay ka na best bud. Kaso talagang nilapat mo pa sa beat, tas ginawan mo ng 4-bar setup. Pagkatapos nun, bigla ang pagmamalaki kay good kid na bata ka palang rapper ka na. Tigilan mo nga ako ungas ka, dahil ang totoong rapper hindi ganyan umasta, kaya ang sarap mo itumba. Una sa lahat, paano ka naging rapper kung ang galing mo kumanta? Yang gaya mo di na dapat pinakikisamahan, kung para lang sa panalo, handa kang sumira ng pinagsamahan. Pero batid naman kita kung bakit ganyan ka sa kada laban. Di ko pa naman nakakalimutan na nanggaling ka sa laglagan. Yeah! Sensya na pare. Okay, so round 3, yun yung pinakamahinang round ni Choi. Kaya nag-proceed ako kay Grim para makita at matimbang kung umangat ba yung performance ni Grim from rounds 1 and 2. But for me, unfortunately, yung all 3 rounds ni Grim, feeling ko pare-parehas. Hindi mahina, hindi malakas, so gitna lang. So, ayun. Kung ano yung performance ni Grim sa round 1, ganun din sa round 2 at ganun din sa round 3. So, ayun, consistent na performance for Grim, pero I think maraming kulang. Hindi ata to yung Grim na ina-expect ko
'di ba? May linya pa naman si Grim sa round 1 na kung hindi pang finals yung dala mo, hindi ka makakadikit sa akin, parang ganon. So sa tingin ko, para kay Grim yun, no? Shoutout kay Grim, yun, feeling ko hindi ganun ka lakas yung round, yung battle na to for Grim. Si Choi Fox naman, tayo na, 1 and 2, sa kanya na yun eh. Yung round 3 medyo humina, at sa tingin ko hindi yun yung, sa tingin ko yun yung pinaka mahinang round ni Choi Fox. So, yun lang. Round 3 tabla. So, 888 for Grim, that's 24 points. Kay Choi Fox naman, I think that's 27 to 24. First 2 rounds, Choi Fox, round 3 tabla. So, Choi Fox ako dito. Choi Fox sa Manila. Maraming salamat. Pero yun, ang boto ng Murado, 3-0, magingay para kay Choi Fox. Shoutouts kay Shoutout kay Grim, tanga na lakas. Shoutout kay Choi Fox. Shoutout sa kay Medic, kay Tiger, kay Joey Silvestre, kay RG Kunanan. Bawi ako sa Bara-Bara at sa FRBL. Yun. So, wala nang wala nang judges. Ganito na sa Motos, wala nang judges eh. Yun, sa tingin ko, naging klaro naman na Choi Fox yun. So, yun. Kita-kits tayo. Motos pa rin. Jonas versus Kedo tayo. Okay? Kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.